Hi guys! So this is the Dingalan tour na sinalihan ko noong August 6. Meron po tayong island 6 a.m. touchdown kami dito sa Dingalan and then nag-register and then ito si Ate Eva, binibriefing kami sa tour na magaganap. And then right after registration and then nung briefing, sasakay kami na ipapunta dun sa White Beach. Dun sa White Beach, nandun yung mag-hike kami doon and then doon din kami magla-lunch later. So 30 minutes yung boat ride and then after that, nandito na kami sa White Beach. So yan, sobrang mahangin ang araw na yan. So ang ganda ng panahon. And look at that. So ito yung beach. Resort pala to. So may nirent kami dito. Kubo. Cottage. Then, yan, after ng boat ride, nagpahinga kami ng onte. Dito. Ito yung kubo namin. So, kasama na siya sa bayad. And then, this is the resort. So, pwede diyang mag-swimming later. And this is the kubo. Diyan din nga mag-lunch later. And, after that, start na ng trek. Yan, sabi, chill lang daw yung trek na to, sabi. Pero, sabi nila kapag maulan, madulas, syempre, lahat naman ng mga chill na hike kapag maulan, nagiging major hike yan. Yan. So, chill lang. Ang ganda ng weather na to, ng panahon to. And then, eto na yung medyo challenging na part na to. Pero buti na lang may mga hawakan, may mga rope na nilagay ang mga locals dito. Yan. I guess this is just a challenging part kasi puro na yan paahon. Pero hindi naman siya nakakapagod. Chill lang. Kita nyo lang na gumagapang yung bata kasi syempre bata pa eh. So these are the local kids na nagbebenta ng molido. So, sumama sila sa hike namin paakyat. So, yung hike, siguro mga less than 1 hour. Siguro kung mga mabibilis kayo, kayang-kaya nyo itong kunin ng 30 to 45 minutes. Pero syempre kami may mga pahinga. I guess we took this for an hour, I guess, or 45 minutes. So, after yan, ito yung tuk-tuk. Ang ganda. And they call this the Batanes of the East. Ayan. So, yan. Ganda-ganda. Pak ang aurahan dito. So, hindi na magsasalita. Yan na lang yung view. So, nagstay ata kami dito ng mga, I guess, 30 to 45 minutes for photo op, pictures. And dito, nagtitinda sila ng Brico juice and then mineral water. Kaya kung naubusan kayo ng fluids dyan. And, syempre, mandatory group pic. Kailangan yan. Then after that, may mga kasunod na kaming batch. May mga kasunod na batch na umakyat. So papunta na kami ngayon ng doon sa lighthouse. So natatanaw yan dito. So ang nito is traverse. Traverse namin papunta doon sa lighthouse. So eto na siya. Eto na yung trail. Hindi naman siya masyadong mahirap. Siguro kung ang tatanungin ako, 2/9 lang to. Etong trail na to. Yan. Sobrang mahangin and then ang ganda ng weather. Kaya masaya mag-hike ng panahon yan. And of course, recommended pa rin na kapag ganito ng panahon, sunblock ang kailangan yung protection. Maraming tubig, tapos cap,
trekking shoes or sandals. So this is the way papunta dun sa lighthouse. Maraming mga talahib dito. Yan na yung way na yan. Less than 30 minutes din ang trek diyan papunta doon sa lighthouse. And bibilisan niyo. Depende sa mga kasama. Bilis din mo. Ay, pagod. Sobrang mahangin sa part na to kasi taktok na to ng bundok. And ayan. Here we are sa lighthouse. Bawal na pala siyang akyatin, sabi, kasi nga may baka daw masira or basta bawal na siyang akyatin. Dati daw naaakyat pa yan eh. Pero ngayon hindi na pwede. So hanggang picture na lang dyan sa baba. Tambay and then picture. Yan ang ginawa namin dyan. Sobrang ganda kasi ng view eh. Ayan. Hi nga pala sa mga nakasama ko sa tour na to. Hello guys. Nakalimutan ko ang mga pangalan nyo. Pero hello. Sana makasama ko ulit kayo sa sunod na tour. Lahat po kami joiners dyan. So, dyan lang din kami nagkita-kita at nagkakilala. Ayan, konting tambay muna. Ito yung trail pababa. The group pic, mandatory group pic. Then after nan, siguro mga 30 minutes din, 30 minutes din kami tumambay. Trek na kami pababa. So this is traverse hike na to. Pababa na to doon. Pabalik na kami sa Kubo. So I guess this was 30 minutes din ata. 30 to 45 minutes din. Sobrang mahangin and then matalahib sa part na to. Yan. I recommend na mag long sleeve or kung hindi mag na lang ng mga windbreaker ganun para hindi masyadong mahapdi sa balat. Yan, sobrang naririnig yung ng hangin. Hi nga pala sa mga team sweeper kapag nag-hike. Team sweeper, hello. Parating nasa hulihan. Kasi walang pressure pag nasa hulihan eh. Sumali pala ako sa Take 5 na tour. Na Dinggalan tour. Ilalagay ko yung link sa description. Check nyo na lang kung paano mag-avail or paano sumama sa tour nila. Ito, patag na siya. Papunta na to pabalik na to sa Kubo. Ayun. And then, after nagpahinga sa Kubo, ang gagawin namin next activity is island hopping.
So, ang gagawin dito is pupunta kami sa isang cave. Ayan, papunta kami sa cave. And then, dun magsuswimming. So, yung boat ride, I guess this was 30 to 45 minutes. Less than 1 hour din ang boat ride. So, parang init nito kaya sanla kayo ng marami. Punta doon. Basta kayo. Ganda ng panahon ng araw na yun. Maraming magagandang spots dito eh. Ito alam ko pwede itong pwede dyan kung pumunta para mag-picture. Pero dito kami dumiretso sa cave. Ang tawag nila dito is Lamau Cave. Ayan. Ang ganda niya. Sobrang blue ng tubig. Sarap lumangoy dyan. Ayan, ano lang. Sobrang alat ng tubig dito. Kayong hahawak sa pakaway ha. Kayong tatalon daw, nako. Ayan, boses yun ni Ate Eva, ang aming tour guide. Aming photographer, tour guide. Hi pala Ate Eva. Manila Ocean? Ayan, bago tumalon. And hindi ko na videohan yung pabalik ng kubo. So, after the swimming, eto na, bully fight. Nag-additional kami ng 200 pesos per head dito. So, ito yung bully fight lunch na. So, parang sulit. And of course, the time lapse na mga nagutom yan eh, kaka-swimming dun sa cave. Kaya, ayan. Sige, kain. This was lunchtime. Sobrang sarap ng pagkain nila, guys. I guarantee you. Thank you nga pala sa naghanda ng food namin. Kung sino man po kayo, thank you so much. Nabusog po kami ng sobra. Then ito, balik na ulit sa port. Siguro this was mga 1 p.m., 1 or 2 p.m. So, balik na sa port. Nandito yung van. Dito nag-park yung van. And then, ang next activity is punta namin yung Tanawan Falls. Grabe, sobrang jam-pack ang IT na to. Ang itinerary sa tour na to. Nag-hike, nag-swimming, tapos eto ngayon po falls naman. At pinark na yung van mo. Nag-bicycle kami. Ang pamasahe dito is 40 pesos per head. At medyo challenging yung part na to kasi grabe yung daanan o hindi siya pantay. Ginagawa pa daan na to. And then yun, nagka-problema yung sinasakyan naming tricycle. Tinagtulak pa kami. Medyo roller coaster ride itong tricycle ride na to. Kaya sobrang saya. Ganda din ng view. So, eto na yung way papuntang So, papunta falls. Na kaming falls ngayon. After ng grabing tricycle ride time. Ito ang way. Siksik biglig talaga yung tour na to. So ito, falls naman ang activity namin today. Sobrang lamig ng tubig dito, guys.
I swear. So, from Tubig Alat, dito naman tayo sa Tubig Tabang. Magpo-falls tayo. Mapagpunta namin dito, may mga tao na nanauna sa amin. Ayan. May mga life vest pala sa taas na pwede niyong i-rent. Pero hindi ako nag-rent ng life. Walang nag-avail nun sa amin. Ayan, ingat lang sa mga bato kasi yung iba dyan madulas. Tapos sobrang ganda. Ito, hindi dito masyadong malalim, kaya pwedeng tumambay dyan, maligo. And ito yung mga kasama ko sa tour. Nagsisitalon sila. Pastang buko. Pero hindi ako marunong lumangoy, kaya taga video lang ako. Taga nood. Ano kaya kalalim ito? Tinatanong kong gano'n kalalim. Ayan. So after maglublob sa waterfalls, pabalik na kami dun sa van para mag-wash up, maligo, and then after nun, pabalik na ng Manila. So eto na siya, pabalik, magta-tricycle ulit kami. Pamasahe is 40 pesos ang pamasahe. So actually, ito talaga yung highlight ng tour na to eh. Ito yung tricycle na parang roller coaster. Sobrang ganda. Sobrang ganda ng view. Ayan. Medyo challenging lang talaga yung daan dito, pero nakakatuwa siya. Yun. So yun, yung ano nga, dun sa pinag-parkingan na van, may tindahan doon, and then may mga CR na doon na pwedeng maligo and then magpalit ng damit. Ang bayad doon is 20 pesos per head. And then after noon, after mag-wash up, babalik na ng Manila. So, I think this was 3:30 p.m. Tapos, 4:30 yung ETD namin papuntang Manila. Ayan. Sobrang ganda ng view dito. Ganda oh. Yun nga lang, itong daan talaga kailangan maayos. So yun, ito yung yung tindahan na sinasabi ko na dito kami nag-wash up at dito rin nag-park yung dito rin pinark yung van. And may mga souvenir items din sila dito like kakanin or itong mga keychains. Yan. So yun, yun ang siksik-liglig na tour namin sa Dingalan. Thank you for watching. So guys, see you next vlog. Hi sa mga nakasama ko, shout out sa inyo.